Ayan, hello po mga kabuntis! Midwife Dara here. So, mga kabuntis, ginagawa niyo po ba ito? Yan, taas ang kamay. Yan, nasa baba. No? Siya po ay nakaupo na nakahangang paa. Mga kabuntis, kung kayo po ay may konting pamamanas, ay huwag kayong uupo ng ganyan. No? Pakuya-kuya-kuy pa. No? Shout out sa may-ari ng paa. Okay. Bakit po mga kabuntis? Ay lalo po kayong mamamanas po niyan. Okay. Mga kabuntis, kung ikaw po ay walang kondisyon sa iyong kalusugan during pregnancy, normal po na magkakaroon po kayo ng manas. May nangyayari po talaga na ganyan. May iba naman na hindi. Pero kadalasan po o karamihan sa ating mga kamamihan or kabuntisan ay merong pamamanas na dapat ay doon lamang sa may paanan ha. Kapag yan kasi ay umabot na ng binte, tuhod, no? Tapos yung inyong kamay namamanas, ang pag-check po mga kabuntis, kapag ang singsing po natin na hindi na natin mahugot, yan, no? Hindi ko na rin mahugot ang aking singsing. Ayan. Pag hindi nyo po yan mahugot, ibig sabihin, namamanas na po ang inyo pong kamay. Alright? Tapos, ang inyong mukha, ay kapag yan po ay namanas din, ay nako, maalarma na po kayo. Punta po kayo sa midwife nyo or sa OB po ninyo na sa ganon malaman at ma-advise kayo kung ano po ang inyo pong gagawin. Okay? Bakit nga ba nagkakaroon ng pamamanas? Okay, dahil po ito sa growing fetus na nandidiyan po sa inyo pong sinapupunan. Okay? Nagdidiman po yan ng blood supply, ng fluid supply, kaya lamang hindi nga po makacirculate sa buong katawan po natin kasi nga po may naiipit po na daluyan doon. Okay? Kaya po kadalasan ng ating pong paa ay nagkakaroon po ng pamamanas or pangingisig. No? Alright. Mga kabuntis, ano naman ang gagawin para mabawasan ang pamamanas? Ayan. So makinig kayo mga kabuntis. Eto na. Para mabawasan yan, number 1. Makinig kayo ha. Huwag po kayong kakain ng maalat na pagkain. Bakit? Yan po ay pwedeng ma-retain ang fluid sa inyong katawan or yung water retention po. No? Kaya po, dadami yan pag mahilig po kayo sa maaalat. Okay? Pangalawa, huwag po kayong hihiga ng nakatihaya. Dapat po ay naka-left side na may unan sa may bandang, sa pagitan ng mga hita. Okay? Na nakatagilid, left side lang po. 3. Okay? Mga kabuntis, magsuot po kayo ng stocking na compressor. No? Meron po niyan sa market. Hanap na lang po kayo. Na po? Huwag po kayo magsusuot ng medyas na may garter na lampas doon lang po sa inyo pong ankle. Kailangan pag kayo po ay nag-stocking hanggang dito po or nag-medyas hanggang dito po sa may tuhod, no? Para mabawasan po yung pamamanas po na yan. Okay. Number 4, kailangan po itaas po ang inyo pong paa. No? Yan, nakikita niyo po sa picture, ganyan po ang gagawin po ninyo. Okay? Habang kayo po ay nagpapahinga, or kung kayo naman po ay nanonood ng TV, pwede niyo din pong gawin yan, no? Basta mas mataas po sa inyo pong ulo. Okay? And then, yan. Kumain po kayo ng masustansyang pagkain na mayaman po sa potassium, no? Uso pa ba ngayon ang avocado? Yan, pwede po yan. Avocado, mayaman po yung sa potassium. Ano pa ba? Saging, no? So, hindi naman yan nawawala sa market. Pwede po yan. Search na lang po kayo na iba pang pagkain na mayaman sa potassium, okay? So, yun po mga kabuntis. Meron pa ba ako nalimutan? Pa-search na lang kung may nalimutan pa si Midwife Tere. Basta yan po yung mga tips ko. Mga simpleng bagay na kailangan nyo pong gawin at iwasan. Okay? So, pakishare po ng videos po na to, no? Kung nagustuhan nyo po. And then, para rin marami makakaalam nitong bagay po na ito, no? At see you po next videos. And
Diyan po muna kayo. Good night, everyone!